Bakit parang haunted house na ang mall na paborito mo dati? Tara, alamin natin ang totoong dahilan kung bakit nagsasara ang mga shop sa mall. Nandito ka ulit sa hometown mo. Excited kang balikan ang mga tambayan mo noon. Siyempre, walang tatalo sa mall. Dati, ito ang sentro ng barkadahan, food trip, at first love mo, o first heartbreak, depende sa mood. Pero ngayon, parang may multo na. Yung food court, parang iniwan ng ex mo, half empty. Yung dating arcade, naging government office na. Anong nangyari? At mas malala, nangyayari ba ito sa lahat ng mall sa Pilipinas at buong mundo? Hindi lang ito kwento ng isang mall. Ito ang kwento ng pagbabago ng kultura, negosyo, at kung paano nagbago ang paraan ng pagkikita, pagbili, at pagbonding natin. Pinag-aralan namin to, nag-research, at nag-stock pa kami ng mga dead mall videos sa YouTube para lang maibigay sa inyo ang pinaka-viral na sagot. Kaya huwag kang bibitaw. May mga kwento, jokes, at chismis tayong pag-uusapan. Yung, imagine mo 90s ka ulit. Wala pang Shopee, wala pang TikTok. Ang mall, parang Disneyland ng masa. Dito ka natutong maglakad mag-isa. Dito ka unang nagka-crush. Dito ka unang nabusted. Sabi nga ni Tatang Pedro, sa mall, lahat ng problema mo napapalitan ng milk tea at sale. Dati, kahit anong oras ka pumunta, puno ng tao. May nagde-date, may nagpa-family day, may nagka-cutting classes. Aminin? Hindi lang basta shopping, kundi experience. May department store, may specialty shops, may food court na parang United Nations ng pagkain, may Jollibee, may Mang Inasal, may shawarma, at syempre, may fishbowl sa labas. May arcade, may sinehan, at kung swerte ka, may libreng wifi na sobrang bagal, pero okay na rin. Hindi lang sa totoong buhay, pati sa TV at movies, bida ang mall. Naalala mo ba yung Mall Rats ni Kevin Smith? O yung Let's Go to the Mall sa How I Met Your Mother? Pati Stranger Things, ginawang sentro ng kwento ang mall. Dito kasi, safe mag-hangout ang mga teens. Hindi ka tatawid ng kalsada, hindi ka mahuhuli ng magulang mo, minsan lang. Dito rin nabuo ang barkadahan goals. Group pic sa photo booth, sabay kain sa food court, tapos maghahanap ng free taste sa grocery. Yung mga idols natin noon, guwapings, maskulados, hot babes, sex bomb, at syempre mga wholesome din tulad ng fans ni Marvin at Jolina. Dito sila nagpa-fan meet. Pero fast forward tayo, bakit parang ghost town na ang mall? Dati, 2,500 malls sa US. Ngayon, baka 150 na lang ang matira by 2032. Sa Pilipinas, dami ring malls na parang laging may sale, pero wala namang tao. Ang mall, hindi lang isang negosyo. Ecosystem yan ng maliliit at malalaking tindahan. Pero pag nagsara ang anchor store, yung malalaking department store na parang ate ng mall, domino effect na yan. Parang sa barkada, pag nawala yung leader, nagkakanya-kanya na. Ang anchor store, parang si Sarah Geronimo sa ASAP. Pag wala siya, parang kulang. Macy's, JCPenney, Nordstrom, sila ang humahatak ng tao. Pero nung nagsimula nang magsara ang mga ito, parang nawala na rin ang magic ng mall. Sa Pilipinas, isipin mo na lang kung magsara ang SM Supermarket at department store, paano na ang mga nagpa-panic buying tuwing may bagyo? Pero ano ang tunay na may sala? Online shopping. Dati, kailangan mo pang maglakad, mag-commute, at magtiis sa traffic para lang bumili ng sapatos. Ngayon, isang click lang, may delivery ka na. Sabi nga ni Jeff Bezos, let there be Amazon. At ayun, nagka-pandemic, lalo pang bumilis ang shift. Yung dating B. Dalton, Borders, at Walden Books, naging alaala na lang. Pati Barnes & Noble, muntik nang sumuko kung hindi dahil sa in-house cafe nila at sa mga nagpa-picture sa loob. Dati, kailangan mo pang pumunta sa mall para bumili ng sapatos o damit. Ngayon, isang click lang, may delivery ka na sa bahay. Lalo na nung pandemic, halos lahat ng tao natutong mag-online shopping. Shopee, Lazada, TikTok Shop, parang ang dami ng options. Dati, ang mall ang social media ng kabataan. Dito nagkikita, dito nagkaka-crush, dito nagkaka-chismisan. Pero ngayon, group chat na lang. Yung meet me at the mall, naging send mo na lang GCash mo. Ang bonding, naging online. Pati date, minsan sa Zoom na lang. Ang mga magulang, mas naging protective. Helicopter parenting na, hindi na free range. Kaya yung mga teens, mas bihira na sa mall, mas madalas sa bahay. Hindi lang social life ang naapektuhan, pati negosyo, trabaho, at tourism. Dati, ang mall,
source ng trabaho, sales lady, security guard, janitor, manager. Ngayon, dami nang nawala ng work. Pati mga food court classics, nagsara na. Yung mga mall na dating dinadayo ng turista, naging dead mall na lang sa YouTube. May mga vlogger na nagde-dead mall walkthrough, parang horror movie ang dating. Dahil dito, nauso ang demolling. Yung ginagawang open-air plaza, hotel, o opisina ang dating mall. Yung iba, dental clinic na ang dating department store. Yung iba, medical testing center na. Parang from shopping to swabbing ang peg. May mga mall na nagiging community center, gym, or activity hub. Pero may iba, parang binenta na lang pira-piraso, parang sale ng buong building. Yung iba ginawang opisina ng gobyerno. At least air-conditioned, di ba? Pero hindi tayo magpapahuli. Sa Pilipinas, iba rin ang laban ng mga mall. Hindi lang basta shopping, kundi buong araw na experience. Isipin mo na lang ang SM Mall of Asia, hindi lang mall yan. Tourist destination na rin. May seaside view, may amusement park, may Olympic-sized ice skating rink, at may fireworks display tuwing weekend. Parang mallcation na. Sa Ayala Malls, iba naman ang diskarte. Mas classy, mas sosyal. May mga high-end boutiques, may mga restaurants na pang-date. May mga art exhibit, at may mga events na pang-alta sosyedad. Parang malling with style ang peg, mamahaling. Sa Robinsons Malls, mas focus sa community. May mga events para sa mga bata, may mga health and wellness activities, may mga bazaars na pang-support sa local businesses. Parang malling with a heart ang dating. Dito mo makikita ang mga nanay na naghahanap ng murang bilihin. Pero hindi lang malalaking malls ang naglalaban. Dumadami rin ang mga lifestyle center, mga open-air shopping area na may mga restaurants, cafes, at boutiques. Parang malling under the stars ang peg. Dito mo makikita ang mga millennial na nagpapapicture sa mga Instagrammable spots. Nagsulputan ito sa mga gasoline stations, sa expressway, sa NLEX at SLEX. Ang daming boutique shops dyan, di ba? Christmas displays. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang Pasko kung walang bonggang Christmas display sa mall. Parang competition na kung sino ang mas maganda at mas malaki. Sale events. Ang sale sa Pilipinas, parang fiesta. Daming tao, daming discounts, daming naguunahan. Sa Pilipinas, hindi lang basta shopping ang habol ng tao. Gusto rin nilang makita ang mga celebrity. Kaya madalas may mga mall shows at meet and greets. Food parks. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang mall experience kung walang food trip. Kaya dumadami ang mga food park sa loob at labas ng mall. Themed events. Sa Pilipinas, laging may okasyon. Kaya madalas may mga themed events sa mall. Halloween, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, etc. Ang mall, parang jowa mo. Dati, masaya ka. Ngayon, ubos ang pera mo. Ang mall, parang Facebook. Dati, connected ka sa lahat. Ngayon, puro ads na lang. Ang mga sales lady sa mall, parang Google, laging may sagot, pero minsan, mali. Ang security guard sa mall, parang gobyerno, laging present, pero minsan walang nagagawa. Nagbago ang paraan ng pagkikita, pagbili, pagbonding, pagtrabaho at pagtravel. Ang mall, naging simbolo ng pagbabago, mula sa sentro ng buhay hanggang sa alaala na lang. Pero may pag-asa pa rin, kung mag-a-adapt tayo sa bagong mundo. Sa Pilipinas, ang mall ay hindi lang basta shopping center, kundi parte na ng ating kultura. So, doomed na ba ang mga mall o kaya pa nilang mag-reinvent? Nakakita ka na ba ng mall na nagsara sa lugar nyo? Share your stories sa comments below. At